ang pananaliksik at ang komunikasyon sa ating buhay. Sa anumang sitwasyon pangkomunikasyon, ginagamit ito sa pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha at pakikipagtalastasan sa kapwa, ang mga kaalamang natutunan natin mula sa pag-obserba at pagsuri ng lipunan. Ang mga nabatid at napagnilian nating kaalaman mula sa karanasang panlipunan ang pumapanday sa ating karunungan or wisdom na siyang gumagabay sa ating maliit at malaking desisyon at hakbang sa buhay. Ang pangunahing salik ng kaalaman na ibinabahagi din natin sa kapwa ay mga impormasyong nasagap natin mula sa tao, sa ating kapaligiran at sa media. So sa makatuwid, talagang lubhang mahalaga na pagyamanin ang ating kakayahan na magproseso ng impormasyon na alam natin dahil ito ang malaking bahagi ng ating kaalaman. Ang ating kapasidad sa paggawa at pagsabuhay ng desisyon, aksyon at komunikasyon ay nakasalalay sa nabuo nating kaalaman at tapaday nating karunungan. Sabi nga, ang kaalaman ay kapangyarihan at may kapangyarihang panlipunan. Ang makatotohanan at katiwatiwaling kaalaman ay makakatulong sa pag-igpaw ng kamangmangan at kahirapan. Gayun din, ito ay sa mga malakas na panlaban sa panlilinlang, pangapi at pang-aabuso, lalo pat ang mga mali at binaluktot na impormasyon ay ginagamit sa kasamaan ng mga ganid at sira sa lipunan. Sa kasalukuyang panahon, kung kailan laganap ang kultura ng pangmadlang media at virtual na komunikasyon, mas madali nang magpakalat ng tiyatawag na disinformasyon na mas kilala ng masa ngayon sa bansag na fake news. Kaya dapat maging aware tayo. Mahalaga magkaroon ng mapunuring tenga at kaisipan para makilatis ang impormasyon, gayon din sa komunikasyong teknolohiya. Walang anumang media at teksto ng media na values-free. Ang klase ng media, ang wika at naratibong itinampok dito, ang istruktura at daloy ng kwento, ang mga tunog at imahe na ginawang representasyon ng realidad at iba pang aspekto ng medyasyon ay hindi neutral. Kumbaga, ang sinasabi dito is, ang media daw is laging may kinakampihan o laging may pinapanigan kapag may inaano sila about sa may sinasabi silang information or about sa isang issue. Kung sina Maxwell, Mackhams at Donald siya ang tatanungin, ang pangmadlang media ang nagtatakda kung ano ang pag-uusapan ng publiko. Kung si George Gerbner, ang media, lalo na ang telebisyon, ang tagapagsalaysay ng lipunan, lumilinang sa kaisipan ng mga madalas manood na ang mundo'y magulo at nakakatakot. So, ayon naman daw kay George Gerbner, ang sinasabi niya naman daw, yung media o lalo na yung television ay ito daw nagbibigay ng nakakatakot na mga impormasyon o magulo tungkol sa mundo. Or kasi parang dahil sa mga pinapalabas nila sa television ay nagkakaroon ng ideya or hindi magandang ideya ang mga taong nanonood tungkol dun sa palabas na napanood nila sa television. Mahalagang kontribusyon ng media. Ang media ay nakakatulong sa pagbuo ng anumang kaalaman na naibabahagi sa harapang pakikipag-ugnayan. Ang medyadong komunikasyon ay ibang paraan sa pakikipag-ugnayan. Mga kailangan, mas responsable sa paggawa ng pahayag, maging masigasig sa pananaliksik. Dapat na maikintal na isipan na ang pananaliksik ay hindi lamang katumbas ng tesis. Maging mapanaliksik sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kung ang paksa ay tungkol sa bayan. Tatlong hangarin ng media sa pananaliksik: pagtatamo ng karunungan, pagsusuri ng mga ebidensya, at higit sa lahat, higit na matatag na direksyon sa pananaw at pamumuhay ng tao. Media, tagapagsalaysay ng lipunan na lumilinang sa kaisipan ng mga madalas manood na ang mundo'y magulo at nakakatakot. Marshall McLuhan, binabago ng media ang simbolikong kapaligiran ng mga tao at naimpluwensyahan nito ang kanilang pananaw, karanasan, ugali at kilos, kung kaya't masabing ang medium ay ang mensahe. Stuart Hall, ang media ang nagpapanatili sa ideolohiya ng
mga impormasyong nakukuha sa media upang magamit ang mga ito sa kapanigabangan sa halip na kapahamakan. Mga dapat tandaan sa paggamit ng media: maging mapanuri, matutong tumingbang, alamin ang kahalagahan ng pagtatasa, siguraduhin ang pagtatahi ng impormasyon. Dalawang pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon: konteksto ng impormasyon, konteksto ng pinakauna o pinagmulan ng impormasyon. Media, tagapagsalaysay ng lipunan na lumilinang sa kaisipan ng mga madalas manood na ang mundo'y magulo at nakakatakot. Ayon kay Marshall McLuhan, binabago ng media ang simbolikong kapaligiran ng mga tao at naiimpluwensya nito ang kanilang pananaw, karanasan, ugali at kilos, kung kaya't masasabing ang medium ay mensahe. Ayon naman kay Stuart Hall, ang media ang nagpapanatili sa ideolohiya ng mga may hawak ang kapangyarihan sa lipunan. Sa makatuwid, kailangan maging mapanuri at kritikal sa mga impormasyong nakukuha sa media upang magamit ang mga ito sa kapangkinabangan sa halip na kapahamakan. Mga dapat tandaan sa paggamit ng media. Una, maging mapanuri. Dapat tayong maging mapanuri sa mga impormasyong nakukuha sa harapang pagkikipag-usap. Ang sinasabi ng eksperto, mahal sa buhay, matalik na kaibigan, sikat na artista, politiko o tinitingala sa lipunan ay hindi automatikong katotohanan. Pangalawa, matutong tumimbang. Pangatlo, alamin ang kahalagahan ng pagtatasa. Pang-apat, siguraduhin ang pagtatahi ng impormasyon. Ang pagtitimbang at pagtatahi ng mga impormasyon na galing sa iba't ibang tao bilang batis ng impormasyon mula sa mga taong nakadaranas hanggang sa mga kinikilalang dalubhasa sa paksa ng komunikasyon o fenomenong pinag-uusapan. Bukod sa batis ng impormasyon, dapat iisaalang-alang ang pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon. Ang dalawang pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon: una, konteksto ng impormasyon; pangalawa, konteksto ng pinakauna o pinagmula ng impormasyon. Ang konteksto ng impormasyon at konteksto ng pinakauna o pinagmulang impormasyon, ang maling pamamaraan ay humahantong sa palso at di angkop na datos. Ang konteksto ng nagbibigay ng linaw sa tukoy na kahulugan ng impormasyon at nagsisilbing gabay sa interpretasyon nito. Ang mga dapat nating tandaan: ang maling pamamaraan ay humahantong sa palso at di angkop na datos. Ang konteksto na ang nagbibigay linaw sa tukoy na kahulugan ng impormasyon at nagsisilbing gabay sa interpretasyon nito. Konsiderasyon din kung anong pamamaraan ang gagamitin sa pagsusuri ng impormasyon para makabuo ng sariling pahayag na magagamit sa isang tukoy na sitwasyon pankomunikasyon. Sa bawat hakbang na ating gagawin, kailangan natin magtiwala sa pagproseso ng mga impormasyon. Kailangan din natin magtiwala sa kakayahan ng mga Pilipino sa mabilis ng pag-unawa, pagpapahalaga at pagpapaunawa ng isang impormasyon. Magtiwala tayo sa kaangkupan ng mga katutubong metodo sa paggalap at pagsuri ng impormasyon. Sabi daw dito, kailangan natin magtiwala sa kung paano at ano ang pagproseso ng mga impormasyon. Kailangan din natin magtiwala sa ating kapwa Pilipino sa mabilisan nilang pag-unawa, pagpapahalaga at pagpapaunawa ng isang impormasyon. Kailangan din natin magtiwala sa kaangkupan ng mga katutubong metodo sa pagkalap at pagsuri ng impormasyon kung ito ba ay fake news o hindi. Sa paggamit ng wikang Pilipino at katutubong pamamaraan, malalaman at maiintindihan natin ang komunikasyon at nagkakaintindihan na ang wika ay hindi lamang tagapagpahiwatig at hindi lamang daluyan kundi tagapagpahiwatig at imbakan kuwaan ng kultura. Makakatulong ito sa paglago at pagbuo ng kaisahang kultura ng Pilipino. Sabi daw dito, ang paggamit ng wikang Pilipino at katutubong pamamaraan, maiintindihan natin, malalaman, magkakaroon tayo ng kaalaman at na ang wika ay hindi lamang daluyan kundi tagapagpahiwatig at imbakan kuwaan ng kultura.
at maaari nitong maisalin-salin sa bawat henerasyon. Makakatulong rin daw ito sa paglago at pagbuo ng kaisahang kultura ng mga Pilipino. Kung malawak at malalim matalas ang ating kaalaman at kakayahan sa pagproseso sa wikang Pilipino, ang kalamang ibabahagi o papahayag natin sa paglahok sa anumang sitwasyon, pangkomunikasyon, may sasatindig natin sa matatag na batayan upang maging kapani-paniwala na kabuluhan, makapagpukaw damdamin kiliri sa isipan at pakaambag sa malusog na diskurso sa sariling kalinangan at lipunan. Sabi daw dito, kung malawak, malalim at matalas ang ating kaalaman at kakayahan sa pagproseso ng impormasyon sa wikang Pilipino, maaari natin maibahagi o ipahayag ang ating nararamdaman. Maaari natin nararamdaman sa anumang sitwasyon na pangkomunikasyon, ay isasantindig natin na meron tayong matatag na batayan upang makapani-paniwala at nakabuluhan, makapagpukaw damdamin, kiliri sa isipan, nakabag sa kaalaman ng bawat isa. Tandaan na hindi lamang sa paggawa ng thesis o papel pantermino ay sinasabuhay ang metikulosong pagproseso ng impormasyon, kundi sa pang-araw-araw na buhay. Sabi daw dito, tandaan natin na hindi lamang sa thesis o papel pantermino ay sinasabuhay ang metikulosong pagproseso ng impormasyon, kundi sa araw-araw at pang-araw-araw nating buhay. Ang kakayahang magsalita ay likas na sa ating mga tao, ngunit nakadepende ang ating wika sa kung ano ang nakapaligid sa atin simula pagkabata hanggang sa tayo matutulang makipag-ugnayan sa ibang tao. So mula pagkabata, tinuturuan na tayo ng ating mga magulang makapagsalita upang sa paglaki matuto na kung ano ang kahalagahan ng wika sa ating buhay. Sa puntong ito, kung ano ang nakasanayan mo sa paligid mo or naririnig mo sa paligid na ginagalawan mo, malaking tsansa na ito ay maa-adapt mo. Kaya nga tayo madalas turuan ng tama sapagkat ang wika ay espesyal, hindi dapat ito ginagawang laro o ginagamit ng hindi tama. Ang komunikasyon ay dapat matibay lalo na sa loob ng tahanan sapagkat madadala mo ito hanggang sa pagtanda at kung saan ka man pumunta. Ayon kay Mac Halliday, ay may 7 tungkulin ng wika. Instrumental, regulatoryo, interaksyonal, personal, juristiko, informatibo at imahinatibo. Ang 7 mga tungkuling ito ay maraming halimbawa ng mga sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa ating lipunan. Ang instrumental na wika ay tumutukoy sa mga wikang ginagamit natin upang tugunan ng mga pangangailangan ng isang tao. Ito ay masasabing instrumental kung ang paggamit ng wika ay tumutugon sa isang pangangailangan. Ang mga paraan ng paggamit ng wikang instrumental ay nagagamit ito sa pamamaraan ng pakikipag-usap o pag-uutos. Nagagamit para tukuyin ang mga preferensiya, kagustuhan at pagpapasya ng tagapagsalita. And nagagamit o nakakatulong din ito sa paglutas ng problema, pangangalap ng materyales, pagsasadula at panghihikayat. Sa regulatoryo naman, ito ay gumagabay sa kilos o asal ng tao. Ito ay tinuturing na instruksyon o direksyon na dapat sundin ng isang tao tulad na lamang ng mga regulasyon sa trabaho, proseso kung paano gagawin ng isang bagay, instruksyon sa pagluluto, pag-ayon, pagtutol at iba pa. Sa interactional naman, ang interactional na gamit ng wika ay bumubuo at nagpapanatili ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa. Personal. Ang personal na wika ay maaaring gamitin sa pagsasalita o sa paraan ng pagsulat. Maaari rin itong formal at hindi formal. Juristiko. Ito ay ginagamit sa paghahanap o paghingi ng mga impormasyon, datos. Ginagamit ito ng tao upang matuto at magtamo ng mga tiyak na kaalaman tungkol sa mundo, sa mga akademiko at profesional na sitwasyon. Ang informatibo naman, ito ay isang gamit ng wika kung saan ito ay nagbibigay ng impormasyon sa paraang pasalita o sulat. Ang imahinatibo, ito ay ginagamit sa paglikha, pagtuklas at pag-aliw. Ayon naman kay Jacobson, ay may 6 na paraan ng pagbabahagi ng wika. Ito ay ang pagpapahayag na damdamin or emotive, paghihikayat or connotative, pagsisimula ng pakikipag-ugnayan or phatic, paggamit bilang sanggunian or referential, paggamit ng kuro-kuro or multilingual, patalinghaga or poetic. Ang mga ito ay nagpapakita rin ng mga sitwasyon gamit ng wika sa lipunan. Ang komunikasyon sa pagitan ng mga
tao, ito ang pagpapalitan ng impormasyong ideya, emosyon o opinyon na maaaring mangyari sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao. Ang mga dahilan para sa kahalagahan nito ay maraming nagsisimula dahil dito ay may mga panlipunan nilalang at kailangan pagiging malapit ng iba pang mga tao. Minsan, dahil nga sa pagpapalitan ng impormasyon ng dalawang tao, nadadagdagan ang kaalaman natin sa mga bagay-bagay. Hindi ito marites o pagiging marites, joke lang. Kundi palitan ng impormasyon, yung pawang katotohanan at may aral na makukuha. Sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon, ginagamit sa pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha at pakikipagtalastasan sa kapwa ang mga kaalamang natutunan natin mula sa pag-obserba at pagsusuri ng lipunan. Ang mga nabatid at napaglima nating kaalaman mula sa karanasang panlipunan ang pumapanday sa ating karunungan o wisdom na siyang gumagabay sa ating maliliit at malalaking desisyon at hakbang sa buhay. Dito, sinasabing lahat ng uri ng komunikasyon ay base sa ating obserbasyon at sa ating mga natutunan mula sa ating karanasan sa lipunan na pumapasok sa ating kaalaman o wisdom na gumagabay sa atin sa paggawa ng maliit at malaking desisyon sa ating buhay. Ang pangunahing salik ng kaalaman na ibinabahagi din natin sa kapwa ay mga impormasyong nasasagap natin mula sa tao, sa ating kapaligiran at sa media. Ang ating kapasidad sa paggawa at pagsabuhay ng desisyon, aksyon at komunikasyon ay nakasalalay sa nabuo nating kaalaman at napanday nating karunungan. Sinasabi naman dito na ang pangunahing salik ay kung anong kaalaman na ating natutunan sa lipunan, sa media at maging sa tao ay siya ring ating naibabahagi sa iba. Lahat ng aksyong ating ginagawa tulad ng pagbuo ng desisyon ay laging base sa ating natutunan. Ang kaalaman ay kapangyarihan at may kapangyarihang panlipunan. Ang makatotohanan at katiwa-tiwalang kaalaman ay makatutulong sa pag-igpaw sa kamangmangan at kahirapan. Ito ay isa sa malakas na panlaban sa panlilinlang, pang-aapi at pang-aabuso, lalo pat ang mga mali at baluktot na impormasyon ay ginagamit sa kasamaan ng mga ganid at sira sa lipunan. Sang-ayon ako sa kung ano ang nakapaloob dito, sapagkat wala nang masihigit pang sandata sa kapangyarihan ng kaalaman. Kaalaman ang pinakamakapangyarihang sandata upang malabanan ang pang-aabuso at maiwasan ang kamangmangan. Simple lang, kung mataas ang iyong kaalaman, hinding-hindi ka maiisahan at malilinlang ng mga pang-abusong tao. Sa kasalukuyang panahon, kung kailan laganap ang kultura ng pangmadlang media at virtual na komunikasyon, mas madali nang magpakalat ng tinatawag na disinformation na mas kilala ng masa ngayon sa bansag na fake news. Walang anumang media at teksto ng media na values free. Ang klase ng media, ang wika at naratibong itinampok dito, ang istruktura at daloy ng kwento, ang mga tunog at imahe na ginawang representasyon ng realidad at iba pang aspekto ng medyasyon ay hindi neutral. Mahalaga ang pagtatasa, pagtitimbang at pagtatahi ng mga impormasyon na galing sa iba't ibang bilang ng batis ng impormasyon mula sa mga taong nakadaranas hanggang sa mga kinikilalang dalubhasa sa paksa ng komunikasyon o penomenong pinag-uusapan. Bukod sa batis na impormasyon, dapat ding isaalang-alang ang pamamaraan ng pagkuha ng impormasyon at ang konteksto ng impormasyon at ang konteksto na pinagkukunan o pinagmumulan ng impormasyon. Ang konteksto ang nagbibigay ng linaw sa tukoy na kahulugan ng impormasyon at nagsisilbing gabay sa interpretasyon nito. Dagdag pa, konsiderasyon din kung anong pamamaraan ang gagamitin sa pagsusuri ng impormasyon para makabuo ng sariling pahayag na magagamit sa isang tukoy na sitwasyong pangkomunikasyon. Sa bawat hakbang na gagawin natin sa pagpoproseso ng impormasyon, kailangang magtiwala tayo sa kakayahan ng Filipino bilang mabisang wika ng pang-unawa at pagpapaunawa. Sa paggamit ng wikang Filipino at katutubong pamamaraan, mas magiging maigting at malaman ang komunikasyon sapagkat
nagkakaintindihan ang mga kalahok at mas nakakaugnay sila sa paksa dahil sa ating wika ay hindi lamang daluyan kundi tagapagpahiwatig at imbakan kuhanan ng kultura natin bilang mga Pilipino. Kung malawak, malalim at matalas ang ating kaalaman at kakayahan sa pagpoproseso ng impormasyon sa wikang Filipino, ang kaalamang ibabahagi o ipapahayag natin sa paglahok sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon ay maisasandig natin sa matatag na batayan upang maging kapani-paniwala, makabuluhan, makapukaw damdamin, kakili-kiliti sa isipan at makaaambag sa malusog na diskurso sa sariling kalinangan at lipunan. Tandaan na hindi lamang sa paggawa ng tesis papel pantermino isinasabuhay ang metikulosong pagpoproseso ng impormasyon. Mahalaga sa pagbuo ng anumang kaalaman na ibabahagi sa harapang pakikipag-ugnayan. Halimbawa, umpukan na magkakamag-anak, talakayan sa silid-aralan, pulong bayan sa isang komunidad, pagbahay-bahay para sa isang proyekto, lecture sa isang seminar, talumpati sa isang pagtitipon, at medyadong komunikasyon. Diniklara ng Diksyonaryong Oxford, salita ng taon noong 2016, kailangang mas maging responsable sa paggawa ng pahayag, maging harapan man o ginamitan ng media. Misa sa katuparan ang responsableng pagbabahagi o pagpapahayag ng kaalaman pamamagitan ng masigasig na pananaliksik. Ayon kay Salazar, ang responsableng pahayag sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon ay dapat na bunga ng pananaliksik na hindi lamang tungkol sa siyentipikong impormasyon na masusulat sa pamamagitan lamang ng numero. Katwiran ni Almario 2016, bata pa lang, dapat nang pagyamanin ng paaralan ang karanasan, interes at kakayahan ng mga Pilipino sa pagsasaliksik. Isa itong paraan para mamukadkad ang kultura ng saliksik sa bawat tao, paaralan at komunidad at sa buong lipunang Pilipino. Lahat ay mananaliksik sa lipunang may malakas na kultura ng saliksik. Kailangan nating magsaliksik sa bawat pagkakataon na nais nating magpahayag ng kaalaman sa anumang sitwasyong pangkomunikasyon, lalong-lalo na kung ang paksa ng usapan o talastasan ay mga isyu ng bayan. Bakit nga ba mahalaga ang pananaliksik? Dahil ito ay nagpapayaman ng ating kaisipan, lumalawak ang kaisipan ng mananaliksik dahil sa walang humpay na pagbasa, pag-iisip, panunuri at paglalahad o paglalapat ng mga interpretasyon. Ito ay tungkulin ng bawat responsableng mamamayan at aambag sa pagbuo ng isang matino at maunlad na lipunan kung saan may balanse ng mga kapangyarihan. Salazar 2016. Pinapahayag dito na may mga tungkulin at responsibilidad na dapat isaalang-alang upang maging matagumpay sa gagawing pananaliksik. Mga panimulang konsiderasyon, paglilinaw sa paksa, mga layo at sitwasyong pangkomunikasyon. May ilang bagay na dapat isaalang-alang ang isang mananaliksik bago pumili ng batis ng impormasyon para sa pagbuo ng kaalamang ipapahayag sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Una, kailangang malinaw ang tukoy na paksa at layo ng pananaliksik. Mahalaga ito dahil ang malinaw na tukoy ng paksa ay ang magiging pundasyon at gabay ng gagawing pananaliksik. Ang paksa at ang layon ay ang pangunahing ideya sa gagawing pananaliksik o pag-aaral. Pangalawa, dapat na malinaw sa mananaliksik ang pakay niya sa sitwasyong pangkomunikasyon kung saan ibabahagi ang bubuuin na kaalaman. Dahil ang anumang uri ng pagsulat ay may kanya-kanyang layunin na gustong makamit ang mananaliksik. Kaya naman, dapat na malinaw at kailangang isaalang-alang ang mga aspetong ito bago simulan ang bubuuin na kaalaman. Pangatlo, kailangang ikonsidera ng mananaliksik ang uri ng kalakaran ng sitwasyong pangkomunikasyon.
Ang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon ay tumutukoy sa mga sitwasyon na kung saan mayroong komunikasyong naganap. Ito ay mahalaga sa pagbalangkas ng mga ideya. At ngayon naman para sa ating panimulang konsiderasyon, pumunta naman tayo sa paglilinaw sa paksa, mga layon at sitwasyong pangkomunikasyon. Para sa pagtukoy ng paksa at layon, ang pagtukoy nito ng pananaliksik na ito ay nakakawing sa dalawa. Una riyan, ang paksa ng sitwasyong pangkomunikasyon kung saan ipahahayag ng mananaliksik ang kaalaman ng kanyang bubuuin. At pangalawa naman, sa kanyang pakay sa paglahok sa sitwasyong pangkomunikasyon. Halimbawa, kung siya ay lalahok sa isang harapang talakayan ng mga estudyante hinggil sa patakaran sa pagsasalita ng purong Ingles sa loob ng klase maliban sa oras ng kursong itinuturo talaga sa Filipino o bilingual, mas mabuting malinaw sa mananaliksik ang paksa ng talakayan at ang panig nito kung mayroon. So dito sa pagtukoy ng paksa at layon, makikita natin yung distinction sa una at pangalawa. Kumbaga, dito kasi nila binibigyang pansin yung paksa at layon. Kumbaga yung tema at yung layunin ng pangkomunikasyon. Kagaya nga sa halimbawa, kapag ikaw ay lalahok sa harapang talakayan, marapat lamang na sundin mo yung patakaran sa pagsasalita. Kung ito man ay purong Ingles or bilingual. Sa karugtong na paksa ng mga layon at sitwasyong pangkomunikasyon, nariyan din ang tanong na ano ba talaga ang paksa ng talakayan at rason kung bakit dapat o di dapat magsalita ng Ingles lamang, bentahe at disbentahe ng pagsasalita ng wika o ng purong wikang Ingles, ng mga dahilan kung bakit dapat suportahan o tutulan ang patakaran, implikasyon at patakaran sa pagkatuto at nasyonalismo o lalamanin ng sulat na pamuno ang hinggil sa pagkakaroon ng konsultasyon bago ipagpatupad ang patakaran. So, ibig sabihin dito, nagkakaroon ng katanungan or yung mga rason kung bakit kailangan bang i-indicate yung wikang Ingles o kung nararapat ba na ito ay gamitin dun sa talakayan o hindi. Kailangan pa rin natin na yung suportahan o kumbaga minsan pwede ding tutulan na yung implikasyon ng patakaran sa pagkakatuto at saka sa nasyonalismo. Kumbaga dito, kailangan na sumunod pa rin tayo dun sa patakaran hinggil dun sa ipinatutupad para sa layon at layon ng sitwasyong pangkomunikasyon. So yun lamang ang aming talakayan sa araw na ito. Maraming salamat at kayo ay nakinig sa aming talakayan. Muli, magandang umaga.